Mga magulang at mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang Muslim, bilang mga sumasampalataya, binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na malinaw na batas pagdating sa kung paano tayo makikitungo sa mga hindi mga sumasampalataya, mga hindi mananampalataya. Binigyan tayo ng malinaw na instruction ng ating relihiyon na kung saan ay bahagi ito ng ating pananampalataya. Ang pakikitungo sa mga ahlul kitab o yung mga tinatawag na angka ng kasulatan, kabilang dito ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo. Binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung paano ang tamang pakikitungo sa kanila. Ang unang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Kul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, sabihin mo sa mga ahlul kitab, sa mga people of the book, na which is kabilang dito ang mga Yahud at ang mga Nasara, ang mga Kristiyano at mga Hudyo. Sabi ni Allah, sabi ni Propeta Muhammad, sabihin mo sa kanila, ta'alaw, tawagin mo sila ila kalimat, sa mga pangungusap, sa mga usapin na sawaun baynana wa baynakum, mga common terms natin, mag-usap tayo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga people of the book ay tinatawag dapat natin sa mga mabuting usapan, sa common terms. Ito ang utos sa atin. Ang utos sa atin ni Allah ay tawagin sila na magkaroon tayo ng conversation, magkaroon tayo ng usapan, magkaroon tayo ng pagtalakay. Saan? Sa mga bagay na pareho sa atin. At sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sawaim baynana wa baynakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Tawagin mo sila sa mga common terms sa atin. Alin? Yung sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag natin siya ipagtatambal sa mga Diyos-Diyusan. Dito natin sila tatawagin, at sa lahat ng mga bagay na common, pareho sa ating mga Muslim at mga angka ng kasulatan, sa mga bagay na maari tayo magkasundo. By origin, by default, dapat ganito ang ating attitude sa mga hindi Muslim, mga people of the book. Pangalawa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko kayo pinagbabawalan. Sino kausap dito? Ang mga mu'minin. Paano siya makitungo sa mga hindi Muslim, sa mga non-believers? Hindi tayo pinabagwabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makipagmabutihan sa kanila, na magpakita ng mabuting ugali sa kanila. Anil ladina lam yuqatilukum fid din, kapag hindi nila kayo kinakalaban sa inyong relihiyon, walam yukhrijukum min diyarikum, at hindi kayo pinalalaya sa inyong mga relihiyon, sa inyong mga tahanan. Una, hindi kayo kinakalaban sa inyong relihiyon. Pangalawa, hindi kayo pinalalaya sa inyong lugar. Kung ganito ang pakikitungo sa atin ng mga ahlul kitab, mga people of the book, mga angka ng kasulatan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, makipagmabutihan kayo sa kanila, hindi bawal. Bukod sa tatawagin na natin sila sa mga bagay na common, pareho sa atin, ay sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ko kayo pinagbabawalan na makipagmabutihan sa kanila. Kaya nga naman, kung makikita natin ang kasaysayan ng Islam, kahit na pa itong kamakailan lang, pagkatapos ng tinatawag na unang digmaang pandaigdig, hanggang pangalawang digmaan ng pandaigdig, nakita natin ang ginawa, pinakita ng kasaysayan ng tinaboy sa bandang Europa, kabilang ang Almanya o Germany, na nagkaroon ng Holocaust na pumatay sila ng ilang milyong mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo na nakatira dito ay nagkawatak-watak. Nataboy sila sa iba't ibang lugar. Kaya nga naman nang merong isang grupo, karamihan sa mga Hudyong nataboy na ito, ay bumalik sa Arabian Peninsula, ay tinanggap sila ng ating mga kapatid na mga Muslim, na mga Palestinian. Sapagkat tayong mga Muslim ay tinuturuan makipagmabutihan sa kanila. Tinuturuan tayo, no?
na maging mabuti sa kanila kung hindi naman nila tayo kinakalaban. Kaya nga tinanggap natin sila. Pareho din ang ating sitwasyon, ang tayo'y mga kapatid natin na mga Moro dito sa Mindanao, na dumating ang mga settlers mula sa mga Luzon, ay tinanggap din natin sila. Kasama ang palad nga lang, pagkatapos nilang dumating ay sinakop nila ang mas malaking lugar sa atin. Kaya nga nagkaroon din dito ng mga pag-aaklas. Ganyan din ang ginawa nila sa ating mga kapatid sa Palestine. Kinupkup natin sila nung sila'y pinagpapapatay sa Germany. Nagkaroon ng Holocaust. At tinanggap sila ng mga Muslim. At namuhay ng patas. Binigyan sila ng kanilang pamumuhay na matiwasay. Pero nung sila ang nagkaroon ng pagkakataon ng kapangyarihan, ay sila na ay bumalik sa mga mananampalataya ng may ibang kaugalian. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-Yahud. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo makakakita ng mga uri ng tao na merong masidhing galit sa kanilang puso sa mga mananampalataya na hindi natin alam kung saan nila kinukuha. Pagkatapos natin makipagmabutihan sa kanila, pagkatapos sila kupkupin ng ating mga kapatid at patirahin sa kanilang mga lugar, ay meron silang matinding hatred sa kanilang puso lilladina amanu, sa mga mananampalataya. Hindi natin alam. Hindi sa atin sinasabi ni Allah na tayong mamuhi sa kanila. Bagkus sinasabi ni Allah, natanggapin mo sila. Pero ang kabaligtaran, sila, sinasabi sa Quran, La tajidanna, hindi kayo makakakita ng mga uri ng tao na merong masiding galit sa kanilang mga puso, maliban dito sa mga iilang mga Hudyo. Hindi sinabi ni Allah na lahat ng Hudyo. Merong mga iilan na mga Hudyo na merong masidhing galit sa kanilang puso sa mga sumasampalataya. Ngunit ang mga Muslim, kapag ganito na ang ginawa sa atin, pagkatapos nating kupkupin, pagkatapos nating pakitaan ng kabutihan, at pagkatapos natin natawagin sila sa mabuting salita at mag-usap, at sila ay kumalaban sa mga Muslim, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din wa akhrijukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum. Sabi ni Allah, kapag sila ay masama na sa inyo, ay pinagbabawalan ko na kayo sa kanilang makipagmabutihan at makipagtulungan at makipagkampihan. Pinagbabawalan na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti dito sa mga kumakalaban sa ating din at nagpapalaya sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa kanilang mga lugar. By default, nung una tinuruan tayo ni Allah sa napakaraming ayatan ng Quran, paano maging mabuti sa kanila, at tinupad natin ito sa buong kasaysayan ng Muslim, na hindi kailanman nagpakita ang mga Muslim ng kasamaan sa kanila sa anumang kasaysayan. Mula sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon, ay hindi tayo kailanman nagpakita ng kasamaan sa mga angkan ng kasulatan. Ngunit kapag sila na ang nagpakita, sabi ni Allah, huwag na kayo makipagtulungan sa kanila. Pinagbabawal na sa inyong mga mananampalataya ang makipagtulungan sa kanila at makipagmabutihan sa kanila. Dapat nating maunawaan ng mga Muslim na tayo bilang mga Muslim ay naging mabuti sa mga taong ito. At ang ginagawa ng mga kapatid natin ay yung tinatawag na mga mukawama o resistance, reaction sa pagmamalabis sa kanila. Hindi sila ang nanguna, bagkus ito'y responde sa matagal ng opresyon na ginagawa sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kailangan nating malaman ng mga Muslim kung saan natin kukunin ang ating nararamdaman sa mga bagay na ito. Sinasabi natin ito upang matimbang natin ng maayos. May mga ilang kapatid tayo na hindi nila nauunawaan ba't sila nagagalit.
at kung paano ang tamang pagharap sa mga sitwasyon na ito. At ang pinakamahalaga dito, unang-una, ang maintindihan natin kung ano ba ang sinasabi ng Quran at ano ba ang sinasabi ng Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ganitong mga pagkakataon. Hindi tayo magpapadala sa mga balita na hindi natin alam kung ito ay 100% na tama, bagkus titignan natin kung ano ang sinasabi ng Quran at sinasabi ng Sunnah. Ang mga Muslim, kailangan maging mabuti, kailangan maging makatarungan. Ngunit kapag dumating sa pagkakataon na ang mga Muslim ang kinakalaban, binigyan tayo ng malinaw na pag-aahkam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan nating gampanan ang ating mga bawat tungkulin ayon sa kakayanan natin at sa kung paano tayo ginagabayan ng ating mga ulama at ng mga leader sa ating lugar. Mahalaga yun. Magre-react tayo sa mga pagkakataon o sa mga sitwasyon, depende kung paano tayo ginagabayan ng ating mga ulama at ng ating mga leaders. At hindi tayo magpapasabay o pagpapasama sa agos ng bugso ng ating damdamin. Kapag naintindihan natin ito, ang sitwasyon, para maintindihan natin kung ano talaga ang kalagayan ng mga Muslimin at ano ang sinasabi ng Quran at ng Sunnah dito, at ang sunod nito ay maghihintay tayo ng gabay sa ating mga ulama at sa ating mga leaders. Hindi yung sarili natin. O kaya ilalabas natin ng ating mga ulama sa mga bagay na gusto nating gawing kilos upang mapakita natin ang concern sa ating mga kapatid na mga Muslim. Iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay paagaangin ang kalagayan ng ating mga kapatid na mga Muslim sa Palestine. At iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na matigil ang mga opresyon na ginagawa sa ating mga kabataang Muslim at mga kababaihan. Kasabay nito ay pagkakaroon natin ng sincero sa ating isipan at ating puso. Natuparin natin ang ating din at baguhin natin ang sarili nang sa gayon ay dumating ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati, pagpugay, sumakanyang sugunawa ng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang patnubay hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Pagkatapos natin maintindihan ang mga kalagayan, tunay na kalagayan ng ating umma, kapatiran, at gayon rin ang binabanggit ng Quran at ng Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito. Ilan sa mga pangunahing gawain na dapat nating gawin sa ganitong uri na mga pagkakataon. Ano ang gagawin natin kapag ito na ang nangyayari sa atin? Ang unang-unang sabi ng mga ulama, ad-du'a. Sapagkat ang dua silahul mu'minin. Ang dua ay ang pinakamalakas na kasandata ng mga mu'minin. Imadud din pa ito. Ito'y haligi ng ating relihiyon. Ang unang gagawin natin mga Muslim sa panahong ganito ay huwag nating kalimutan na lagi nating isama sa panalangin natin, sa ating sujud, sa ating ruku, sa ating bawat sala. Huwag natin hahayaan sa mga panahon na to na hindi natin mababanggit ang mga kapatid natin sa Palestine, mga kabataan at lahat ng mga tao doon, ng mga sumasampalataya, na hindi na matatapos ang ating sala maliban na lamang na mabanggit natin na pag-aangin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kalagayan. Ito ang pinakamalakas. Ang dua ng kanyang kapatid sa kanyang kapwa-kapatid ay mustajab. Tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayong mga Muslim, lahat ng mga Muslim, sa bawat sala natin ay dinuduan natin ang kapakanan ng ating mga kapatid
tunay na ito nga ay didinggin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ihayag ang simpatya sa mga kapatid sa pananampalataya at ikundena ang terorismong gawain at paglabag sa karapatang pangtao. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul muslimina fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atifihim kamathalil jasad, idha ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'arul jasad bisahri wal hammi." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang tulad ng Muslim sa kanilang concern sa bawat isa, sa kanilang nararamdaman, ay para tayong isang katawan na kapag sumakit ang kalingkingan ay sumasakit o umaangal ang buong katawan nito. Umaangal ang buong katawan. Kaya kailangan nating mag-react sa mabuting paraan. Sa mabuting paraan, kailangan tayo mag-react. Kung kailangan tayong mag-react sa social media, sa paraan na pinakamabuti, huwag natin hayaan na humupa ang mga ganitong mga sitwasyon. Huwag natin hayaan na mawala ito o tinatawag nilang inormalize ito. Sa ating mga Muslim, kailangan natin itong sabihin sa paggamit ng ating salita. Sapagkat ang isang Muslim ay nararamdaman niya ang nararamdaman ng kanyang kapatid na Muslim kahit saan lugar pa siya nandoon. Ang sunod, ang makipagtulungan sa ating mga Muslim leaders at mga ulama. Hindi tayo maaring magdesisyon sa ating sarili o magpadikta sa mga nasa malalayo na parang gagamitin ang ating mga damdamin. Bagkus, pagkatapos nating maunawaan ang sitwasyon, mag-unawaan ang kalagayan ng ating umma at malaman natin ang tindig ng Quran at ng Sunnah sa mga sitwasyong ito, ang pinakamagandang gawin natin ay makinig at hintayin kung ano ang sasabihin ng ating mga ulama at ng ating mga leaders. Huwag natin silang ilalabas. Marami sa atin totoo, naaapektuhan ng damdamin ng gusto mong gumawa ng mga pagkilos. Pero huwag nating kakalimutan na sangguniin natin ang ating mga ulama at mga leader sa lugar. Hindi tayo gagawa ng kilusan sa lugar natin at tayo humihingi ng payo doon sa kabilang dako. Ang kakausapin natin ng mga ulama at leaders ay yung kasama natin sa ating lugar sapagkat sila ang nakakaintindi ng kalagayan natin doon at sila ang nakauunawa ng sitwasyon at sila ang nakakaalam kung ano ang makabubuti sa atin. Kaya't kapag katapos maintindihan mo ang lahat, maghihintay tayo ng payo ng ating mga ulama. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Sundin natin si Allah, sundin natin ang Rasul at ang mga namumuno sa inyo. Ulil amri minkum, mga taong namumuno sa inyo, hindi mga taong namumuno sa kanila. Yung namumuno sa atin. Sakit natin minsan, nakikinig tayo sa iba, hindi doon sa mga pinuno natin sa lugar. Kaya babalikan natin ang ating mga ulama. Napakahalaga ng pagkonsulta sa ating mga ulama at huwag gumawa ng sarili nating mga hakbang pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa ating umma. Ang pagkilos, pagharap sa ganitong uri ng gawain ay kailangan collective. Sama-sama. Hindi pwedeng may ginagawa kang iba, may ginagawa siyang iba. Sa ganito, mas maganda united ang mga Muslim. United tayo nagdudua, united tayo na may isang boses, at united tayo sa pagsunod sa ating mga ulama at leaders. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag at mas magiging solido ang ating mga pagpaparating ng ating mga hinaing. At nawa ay ibuhos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tulong sa atin. Ito ang kailangan natin bilang mga Muslim at ito ang dapat natin gawin. Kabilang din sa mga ahkam ng Jumaa sa pagpapaalala. Dapat ang pagsasagawa ng Jumaa ay isang uri ng ibada.
ang pagdala ng mga kabataan, maliliit na bata sa masjid sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito ay pinagbabawal kung ito ay makakaapekto sa mga nagsasala ng Jumaa. Makabubuti ito upang i-train natin ang ating mga anak na sumagawa ng mga pag-ibada, ngunit kung ito ay magiging sanhi ng pagkadisturbo ng mga nakikinig sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi natin kayang kontrolin ang mga kabataan, mga maliliit na bata na dadalhin natin, tunay po na tayo ay nagkakasala. Nagkakasala ang silang magdadala ng mga bata at hindi nila kayang kontrolin. Sapagkat ang pakikinig sa oras ng Jumaa ay isang uri ng ibada. Binabawasan natin ang 4 na rakaa ng sala ng duhur ng 2, sapagkat ang 2 ng pakikinig ng khutbah ay kasing tulad ng 2 rakaa. Kung hindi makakapagpakinig dahil sa mga istorbong nagaganap, ay tunay nga ay nakababawas ng reward ito. Kaya ito po ay isang payo. Maganda na dalhin natin ang mga bata sa masjid para masanay sila. Pero paalala po na kailangan nyo ring tignan ito, sapagkat ito po ay imbis na makabawas sa ating reward, ay makadagdag sa reward, ay makababawas po. Isa po itong paalala pagdating sa ahkam ng Jumaa. Jazakumullahu khairan wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حرر أرض فلسطين من الاحتلال، اللهم طهر مسجد الأقصى من الدنس اليهود، اللهم اكتب النصر لعبادك المستضعفين في الأرض الفلسطينية، اللهم انصر إخوان أهل فلسطين ووحد صفهم يا رب العالمين. اللهم اغفر المسجد الأقصى من المرتحلين المحاربين، اللهم اكفينا شرورهم ونسألك أن تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقيموا الصلاة.